Hello, magandang gabi. Madali na maghating gabi. At bago maghating gabi, ay nais natin kayo makapanayam. Ah, total, masaya ako at nanggaling ako, nagsimba ako. Okay. Ngayon, ang pag-usapan po natin ay yung may bagong ang gulo na ito ng hanggang ngayon po ay hindi pa nakaburol pa rin si Dudong Bukol. Si Kapitan Dudong Bukol na si Barangay Tres de Mayo sa Digos, Davao del Sur. Ang nakita ko ngayon ay ang problema nito, may isang bagong tinuturo na parang suspect. Noong una, tatlo pala ang suspect noong una ko na gano'n. Pero ngayon, ang pamilya ni Dodong Bukol, ito po yung kung maalala nyo, si Dodong Bukol, ito yung barangay kapitan ng barangay Tres de Mayo doon sa Digos City, Davao del Sur, na habang nagla-live ay binaril patay. Tapos, pangalawa to siya na nagla-live, live vlogging na binaril. Ang una doon sa Calamba, Misamis Occidental, yung radio station manager. Tapos ang pangalawa, ang una yon, ang pangalawa naman ito si Dudong Bukol. Dudong Bukol ay parang si Percy Lapid. Walang takot magsalita kung sino mga binabanatan. Mga binabanatan niya mga politiko diyan sa Davao del Sur. Binabanatan niya si Mayor Joseph Fortich Cagas doon sa mga overpriced na mga lighting facilities, mga project na mga yung mga entrance lang ng mga 6 million, parang simento lang na gano'n, 6 million. Marami siyang binabanatan. Kaya masasabi mo na suspect din talaga ito si Mayor Joseph Fortich Cagas. At naging suspect din yung mayor ng Santa Cruz, Davao del Sur, na si Mayor Jose Nelson Sala, or mas kilala sa tawag na Tata Sala. Kasi sa record kasi ni Nelson Sala, kapitan siya, may wanted din siya noon at tinuturo siya na siya nagpapatay kay Mayor Joel Brillantes ng Moncayo, Davao del Norte, na ngayon ay sakop na ng probinsya ng Davao de Oro. Yan po yung yan po yung Diwalwal diyan. So, ngayon, may tinuturo din, isa si barangay, yung chief of police ng Digos City, kasi isang linggo bago binaril si Dodong Bukol, ay nagkamurahan si Lieutenant Colonel Glenn Ipong, bata pa, at saka si Dodong Bukol. At napag-alaman ko na si Lieutenant Colonel Glenn Ipong ay malapit din ito kay Tata Sala. At si Tata Sala ang nagpaaral sa kanya. So, kumbaga, scholar siya ni Tata Sala. Yun ang nalaman ko. So, ngayon, ang tatlong yan yung tinututukan. Si Mayor Joseph Fortich Cagas, tapos si Mayor Tata Sala, tapos si Lieutenant Colonel Glenn Ipong. Ngayon, may dagdag na naman isa. Sinong isa? Tinitingnan ngayon si Vice Governor Mark Cagas. Anak siya ng namatay na gobernador dati na si Douglas Cagas. At si Mark Chan Cagas ay naging vice governor din. Naging gobernador din. So ngayon, ang gobernador po sa Davao del Sur ay yung asawa niya na si Yvonne. Tapos siya naman tumakbong vice governor. Nanalo, tapos tinanggal kasi nga dahil siya ay sinintensyahan ng Sandigan Bayan sa sala na malversation doon sa kay Janet Napoles. Pero nagkaroon siya ng tinatawag na plea bargaining agreement na imbis na sentensyan siya ng tudo-tudo, ay sinintensyan lamang siya ng
tinatawag namin prison correctional, less than 6 years. Kaya sa plea bargaining niya, so expectedly, nagbayad siya daw ng 10 million ata kung hindi ko magkakamali. But i-research natin sa AI kung magkano binayad ni Tata Sal, ni Mark Cagas. In Janet Napoles case. Na-involve siya eh. So, magtatanong tayo sa AI ni Elon Musk, yung Grok. Ah, 12.95 million. Ang magaling talagang AI ni Ika, no? Gamitin ito yung Grok.ai. Ito yung AI ni Artificial Intelligence ni Elon Musk. So si Mark Douglas Cagas Deport paid 12.95 million as part of his plea bargaining agreement in the pork barrel scam case involving Janet Lim Napoles. This amount represented full restitution of the misused property Priority Development Fund, approximately 12 to 13 million channeled to Napoles linked NGOs, though some reports specify that they diverted PDAF as 7.55 million. In exchange, Cagas pleaded guilty to lesser offense such as fraud against public treasury, failure to render accounts, and falsification. Avoiding heavier penalty and malversation charges, he also paid minor fines around 32,000 to 63,000 in total. This is confirmed across multiple Filipino sources. Okay, ito po si Mark Douglas Cagas. Ito po yung tinuturo ngayon na tinitingnan na suspect sa pagpatay kay Dudong Bukol. Pero, titingnan nyo kung pwede ba siya maging suspect. Noong gabi, alas 9 ng gabi, pinatay si Dudong Bukol habang nagla-live sa Barangay Testibayo, sa bahay niya, doon sa Digo City, ay may dumaang pula na Innova. Tapos, sa bahay niya, may gate, may bakod, tapos may gate. Sa loob ng bakod, meron siyang Ford, kung hindi ako magkamali, Ford Ranger. So sa likod ng Ford Ranger, doon siya nagla-live. May lamesa. Pero sa gilid ng Ford Ranger, may bukas na pwede siyang barilin doon. So, nang dumaan yung merong una na naagaw ang atensyon ni Dudong Bukol doon sa matanda na nagpakita sa kanyang live, may binigay na pitaka. Humingi ng tulong kung sino yung may-ari ng pitaka. At binuksan niya, may mga perang laman at may ID. Nakalabas sa ID, tinawag niya pangalan. Habang tinatag niya pangalan, binaril siya. Dumaan naman, habang nagtatawag, dumaan yung pula na Innova at maya-maya pa, binaril siya. Nakaputok. Tapos, ang bodyguard ni Dudong Bukol ay gumanti kung saan ang galing ang putok. Hindi malaman ngayon kung ang bodyguard, kung ang pinaputokan niya ay natamaan o hindi. Pero sa ngayon, pagkatapos nun, mga ilang minuto, dumating na ang pulis sa bahay ni Dudong Bukol ay naglagay na ng tinatawag na yellow ribbon kasi imbestigahan na. Dumating naman si Vice Governor Mark Douglas Cagas Deport. At may bitbit na baril. Nabibit na baril na nagagakan, minumura niya mga pulis. Bakit namatay na si Dudong Bukol? At sumunod pa sa hospital si Mark Douglas Cagas at nang sa loob ng hospital, nagsisigaw na tinuturo na si Nelson Tata Sala ang bumaril. So ngayon, ang naging, parang nang tinitingnan nga ng investigador, parang sinasamantala
na galit si Tata Sala kay Dudong Bukol. Ilang mga live ni Tata Sala nang nagsasabi na kung sa Tagalog pa ay parang may disgusto sa kay Dudong Bukol na nagkaaway sila. Sabi, hindi ka daw abutan ng Pasko. Yun sinabi ni Tata Sala. Pero sa ngayon, ito, mayroong bagong revelasyon. Ang tanong, bakit? Sa panahon na pagkatapos ng nabaril si Dudong Bukol, bakit nag-execute ng affidavit of loss si Mark Douglas Cagas Deport? Nag-execute siya ng affidavit of loss na nawala ang kanyang baril. Ya? Grabe ha. Siyempre, pag nawala, hindi na makukuha sa kanya para tetestingan. Tetestingin ngayon sa tinatag na ballistic test. Kasi pag tinest mo sa ballistic test, ang bala na nakukuha sa pagtesting ay ikumpara dun sa bala na nakuha sa pumatay kay Dudong Bukol. At ikumpara kung pareho ang mga gasgas sa bala na nakuha kay Dudong Bukol at sa bala na ginamit sa pagtetesting sa ballistic test. Kasi ang testing sa ballistic test, ipaputok mo yung baril andon sa kahoy. Tapos kunin ang kahoy, biyakin kunin ang bala. At ikumpara ang guhit kasi lahat po ng baril ay may kanya-kanyang kanyon. Dumadaan ang bala, umiikot ang bala. Pareho ang hugis. Parehong hugis. Kung pare-pareng hugis na galing lang sa iisang baril na yan. So ngayon, ang tanong, bakit nag-execute ng affidavit of loss si Mark Douglas Cagas Deport na siyang Vice Governor ngayon ng Davao del Sur? At tandaan mo, dati binabanatan yan ni Dudong Bukol si Mark Douglas Cagas na gobernador pa at congressman. Kaya nga, nabanatan ito sa Napoles case eh. Binabanatan niya rin ito, yung asawa ni Mark Douglas Cagas na si Yvonne Cagas, na siyang gobernador ngayon. At binanatan din ni Dudong Bukol dati, ito nag-away sila, nagmurahan sila ni Congressman Didi Cagas, na congresswoman. Patungkol ito sa kalsada doon sa Barangay Tres de Mayo na according to him, nakita ko mismo yung video na kung saan nagsasalita si Congresswoman Didi Cagas na ang inyong kapitan ay kapitana doon sa Surigao, hindi sa Digos. Kasi nagmina-mina sa Surigao. Yan ang binagbabanggit. Ando nagkataon nandun si Dudong Bukol. Minura niya talaga. Kahit kapitan ka, sabi, teritoryo ko ito, jurisdiction ko ito, barangay ko ito. Ganun ganun katapang si Dudong Bukol. Yung Dudong Bukol po, nagsimula siya, politiko na siya, nagsimula siya, 17 years old pa lang, nag-SK chairman siya. At nagiging board member siya ng Davao del Sur na probinsya. Being the SK chairman sa buong probinsya. At naging board member din siya being the president of the Association of Barangay Chairman sa buong Davao del Sur. Ganun siya kagaling. Malakas ng impluwensya niya. Pagkatapos, kung si Tata Sala yung unang nag-appear, ngayon nalaman ko ng parang ibang mga detalye na kung saan magkasosyo naman pala sila ng Tata Sala sa negosyo. At ang sinasabing negosyo is TL. So, most likely, hindi sila magpapatayan yan. Kasi magkasosyo sila. So, ano kaya ang dahilan? Ito, gumulo. Lalong gumulo ngayon ang investigasyon. Kasi pumasok sa istorya, ito ko, papakita ko po yung bagong na-discover na issue tungkol sa pagbaril kay Dudong Bukol. Titingnan natin yung bagong kuha ng mga impormasyon. Ito po. Nakita na ninyo? Ang nakalagay dyan, The Reality of Cagas Legacy. Justice for Capitan Lito Balasbas now served. So, sino to si Justice? Sino si Kapitan Lito Balasbas? Iba na naman ito.
3 days before election, remember last 2022, election when Capital Lito Balasbas of Barangay San Jose was killed by gunshot 3 days before the election? And everyone was longing for justice, whether it is a political game or personal issues or etc. Here is this government administration who really seeks for justice, even printing tarpaulin give justice to help the family of Capitan Balasbas. But we didn't expect, but what we didn't expect is those situation is really a black propaganda of Mark Cagas to blame his enemy, the Bautistas. So, nung time na yon ay ang kalaban ni Mark Cagas ay si Clyde Bautista. Kalaban niya sa pagtakbo ng gobernador. So, ibig sabihin, ang kwento nito, may namatay na kapitan at diskarte ni Mark Cagas isisisi kay Clyde Bautista. So, how come nga almost 3 years na ang dumaan pero wala pa ring katarungan para kay Kapitan Balasbas? Hindi ba ito questionable? Yan din ang parang siya parang tinuturing, parang Ninoy Aquino rin na naghanap ng katarungan at hindi naman nakikita ang katarungan. So 3 taon ang dumaan pero hanggang ngayon ang justice ay hindi pa dumating. Okay? At ano ba ang katotohanan diyan? So sinabi ba dito, a lot of witnesses said about nagpa-print na og justice nga tarpaulin, wala pa gipusil. Ito. Nagpa-print pa daw nahuli daw si Mark Cagas na nagpa-print ng tarpaulin na justice for Balasbas. Pero hindi pa napatay si Cap Balasbas, may binaril. So, ibig sabihin, kung totoo ito, si Mark Douglas Cagas ang tinuturo. Tapos, ang style din ni Mark Douglas Cagas, ang kanyang asawa na si Yvonne Ronya Cagas ay paiyak-iyak para hindi malalaman na siya ang may paiyak-iyak tapos tinuro kay Clyde Bautista. So, at sinisisi ang kanyang ganito, style na ganito ay sinisisi sa away, sa kaaway, kalaban. So, ibig sabihin, parang pinapalabas ng kwento na si Mark Douglas Cagas ang gumagawa ng krimen, isinisisi sa kalaban. Parang ganun ang nangyari. So, ngayon, ang mayor ng Digo City ay kanyang pinsan na kalaban niya sa politika. Ang pinsan niya na si Joseph Fortich Cagas. Pero hindi naman tatakbo na ng mayor si Joseph Cagas kasi last na niya na magiging mayor ngayon. So ngayon, ano bang ang mangyari? Ang problema, si Joseph Cagas ay tatakbong congressman sa sunod. At ang congressman ngayon na Cagas ay kapatid ni Mark Joseph Cagas. At tatakbo naman yung mayor. So ibig sabihin, dahil sa binibira, parang ang kwento, dahil sa binibira araw-araw ni Dudong Bukol si Joseph Cagas sa mga overpricing, ay malamang sigurado na si Joseph Cagas ang ituturo na nagpapatay kay Kapitan Dudong Bukol. So, yan ang kwento nito. So, red tag, Kapitan Bukol, Rizky Camarillo, kung namatay mo, mamatay mo, kung namatay kayo, walang iba ang nagpapatay sa inyo kundi si Mark Cagas. Yan sinasabi. Tapos, ituturo sa iba. Yan ang style daw. So, kaya ang tawag, the reality of Cagas legacy is post. And then what? He is the one who was convicted of the crime of malversation of funds. In Bisaya, nangawat og 12 million sa funds sa provincial government of Davao del Sur. He had a rape case. May rape case din pala siya. With a lot of rape victims. He is a drug addict. Even former PRRD mentioned that. Nako. Totoo ba kaya ito? So the real killer, traitor, manipulator, hangol of position, si Mark Douglas Cagas. Yan ang sinasabi. So the people of Davao del Sur, please stop this everything nonsense about legacy. The real enemy of Davao del Sur is the one and only son of Dudu Cagas.
Yes, we respect Dudok Kagas, but Mark is not Dudok. Mark Kagas is no other than a drug addict, narcissist, thief, and criminal, hiding behind the shadow of his battered puppet wife, Yvonne Ronya Kagas. Those who are the same, if Yvonne really loves Mark as her husband, then she should stop him from doing his everything. But rather, she did was tolerating him for everything. That's why people stop this thing. What they call legacy. They are the ones who give indignity to this province. Mark Douglas Cagas and Yvonne Dornia Cagas is nothing but a traitor. Again, we seek justice for Capitan Lito Balasbas. Please, Mark Douglas Cagas, explain this to every people of the Boston. So, yan. Ito naman yung pag-ambos kay Kapitan Lito Balasbas. Uh, so, titingnan naman natin yung connection niya kay Dudong Bukol. Haba ng kwento nito ah. May nilagay pa dito na ano? Ba, tinalo nga ni Ibon Cagas si Attorney Cagas, asawa ng kanyang parang niya, parang hipag. Grabe to ah, to. O, tingnan nyo, ito si Kwan, nung kamamatay ni Bukol, ito po si Kwan, pumunta sa ospital, si, si Mark Douglas Cagas. O, kami si Tata Sala daw pumaril kay Dodong Bukol. Yan sinabi niya to. Sa ospital to. So, big sabihin, nagtuturoan na. Ito na. Yan, ang umiiyak niyan si Mark Douglas Cagas. At tapos ito pa isa. Ang pulis, Sambuanga yan eh.
Pasensya na, wala ako. Babalik na naman ako ngayon. So anyway, ang ilalabas ko na lang ay yung balita tungkol doon kay Dudong Bukol at saka may connection doon kay sino to may connection kay kay Mark Douglas Mark Cagas. So ito po ang ating ipapalabasin. Kasi ang bagong anggulo ngayon tinuturo na si Douglas Mark Cagas ang nagpapatay. So nakita ninyo? Yan ang asawa ni Douglas Mark Cagas na si Yvonne Cagas. So ngayon, ang style daw nito ay sudden generosity na biglang mabait yung mga Cagas, si Mark Cagas. Tapos, true generosity feels comfortable while strategic giving often creates a sense of unease or pressure to reciprocate immediately. So, yun daw diskarte. So, it could be remembered that the wife of Douglas Mark Cagas immediately gave 1 million pesos as reward for the gunman kung sinong mastermind na nagpapatay kay Dudong Bukol. Pero yun pala, ayon sa kwento ito, sila pala nagpapatay. So, hindi mga sila nakatulong din para mabigyan ng gwardiya na tamang gwardiya si Dudong Bukol. So, yan sinasabi rito. So, yan ang kwento. Ngayon tingnan natin, may isa pang basihan, may affidavit of loss na ginawa sa blatter ng pulis si Douglas Mark Cagas na nawala daw ang baril niya. At bakit niya pa sasabihin na nawala ang baril niya? Yan. So ito ang affidavit of loss niya. At naka-blatter pa. Sinabi niya kung paano nawala. So ibig sabihin, may nagpa-blatter si Douglas Mark Cagas na nawala daw ang baril niya na high-powered. A shocking revelation of the police blotter regarding the loss of firearms by Mark Cagas. Kahibulugan ng pagkawala sa mga mahalon at pinagkikwentuhan ngayon, nakakapagtataka nitong pagkawala ng mamahalin na di-kalibring armas ni Mark Cagas na diniklara niya na nawala 3 araw matapos ng pagpatay kay Bukol. Bakit mo tinatago? Ibig sabihin, pag tinatago mo, natatakot ka na magiging kukunin ng polis para i-testing sa ballistic test na sinasabi ko kanina. Ito may mga comment ito mga tao dito. Dili ko supporter aning Mark o Gibon, pero mga bubu mo kung mutuo mo aning page onse nakuha aning duha kung ilang patay si Bukol. Balihon nato onse hindi daw siya naniwala na si Ibon at saka si Mark ang nagpapatay kay Bukol. Sino si Balangingi? Hindi ko alam si Balangingi. Joseph sa Cagas, Mayor. Tracy, Congressman Tracy Cagas. So, naguguluhan din talaga. Tapos ang haba nitong trade, Dan Luis, daghan silang makuha. Naka-Bisaya kasi pagkasulat eh. So, ito, maraming hindi nang niniwala sa kwento na to na si Mark Cagas ang nagpapatay kay Dudong Bukol. Marami ang hindi naniniwala. Tingnan naman natin yung ibang anggulo. Ngayon, itong una lang si Mayor Tata Sala, itong unang tinuturo. Pero ngayon mukhang lusot na siya. Ito po si Mayor Tata Sala. Siya po yung mayor ng Santa Cruz na bayan na kung saan maraming mga Chinese doon na nakaregister ng birth certificate na naging Pilipino.
So, ano pa ba? So, hanggang dyan lang siguro ito. Balikan natin ang kwento yung matanda na pumasok na nagla-live habang nagla-live si Bukol ay lumapit yung matanda at may dinala na pitaka na napulot daw niya. Kaya pinapanawagan kung sino may-ari. O ito. Pero ang duda ng NBI kasama ito nang nakasakay sa Innova na pula ang para ma-distract yung attention ni Bukol. Yan. Play natin. He was now in the custody of the Digo City Police Office. Pero ano kayo napunan siya? Of course, he was very important. He is really part of this investigation. Kasi hindi ka ako mag-conclude pero my opinion is that he is part and parcel of this criminal design. Kasama siya. Bakit siya? Sabi ko nga, when we conducted the reenactment, yung shooter is, the vehicle is slowly moving. And while while the vehicle is moving, the shooter has really the chance to shoot. Wherein kung wala lang yung matanda, yung parang distraction doon, makikita ni Kapitan Bukol. Okay. Kasi very clear dito sa left side niya, may clear shot talaga. So sa akin, in my own personal opinion, kung wala lang yung matanda doon, walang distraction, Kapitan Bukol could have seen that vehicle and most likely he can escape from that bullet that causes death. Okay. Oo. Mailagan pa siguro niya. Kasi kung, siyempre itong lalaki, yung matanda, naging distraction. Kasi Nag-uusap sila. So, yung attention ni Kapitan doon sa matanda, unknowingly, bumabaktas yung vehicle, yung Innova, dahan-dahan. Then, nagkaroon ng clear shot. Boom! Malaki talaga ang side. Open talaga siya. Pagkakaalam ko, he was now in the custody of the Digo City Police Office. Pero ano kayo napunan? NBI po yan yung nagkikwento. So, ngayon, ang hinahanap po yung ibang mga anggulo. Ang problema natin, hinakta naman tayo. So anyway, hanggang dyan lang muna po ang development dito sa kaso ni Dudong Bukol. Si Dudong Bukol po ay hanggang ngayon ay hindi pa nililibing ng mga kamag-anak. November 25 sa binaril. Ano na ngayon? December 15, December 16. So, 20 days na, no? 20 days na. Hindi daw nila ililibing si Dudong Bukol kung hindi makakuha ng katarungan. Yan ang sinasabi ng mga kamag-anak niya. Ngayon, ang problema nito, si Tata Sala at si Mayor Joseph Cagas ay napagsuspetsahan din sapagkat po nagagalit si Dudong Bukol sa kanila dahil nanumpa si Tata Sala andun kay Romualdez bilang mula sa partido ni Duterte ang lumipat sa doon. Kaya may factor ito ng Duterte-Marcos na away. At nagpalabas ng 1 milyon si Baste na reward at si Sara nagpalabas din ng 1 milyon na reward. Nagpalabas ng 2 milyon na reward ang mayor ng Kidapawan City. So 4. Nagpalabas din ng 1 million na reward si Clyde Bautista. So 5. Nagpalabas din si Bato ng reward, si Senator Bato. So 6. May nagpalabas din tatay ni Dudong Bukol, 1 million, 7. May 2 pa na nag-donate, hindi nakalimutan ko kung sino yung 2. Si Ibon Cagas, so 8. So ang isa Siyam, hindi ko makikita mga tao na walang pangalan. So 9 million lahat ang nilabas ngayon para maituro lang kung sino ang pumatay kay Dudong Bukol.
Ang problema lang, may mga anggulo din na yung inutosang pumatay ay patay na rin. Kasi para hindi may tuturo kung sino nagpapatay. Tapos katakataka naman, kung ako naman tanungin mo, katakataka bakit nandun kagad si anong parang overacting yung galit ni Mark Cagas. Pumunta siya sa bahay ni Dudong Bukol na nakabitbit ng baril. At nagmumura, nakita niya mga pulis, minura niya mga pulis. So kung minura niya pulis, parang pinapakita niya, pinapabayaan niyo, dapat siya nagbigay ng gwardiya. Kung alam lang niya maraming tinitira si Dudong Bukol sa kanyang live stream, dapat binigyan niya kung talagang mabait siya at kaibigan niya si Dudong Bukol, dapat pinabigyan niya ng mga tao ng mga gwardiya. Di ba? Ang nangyari, hindi. Tapos, ang nakapagtataka, bakit yung baril ni Mark Cagas ay nawala? 3 araw matapos ang babaril si Dudong Bukol ay nawala. Kung nawala, ibig sabihin, hindi mo na matetesting ngayon sa ballistic test kung ikumpara mo baril niya at saka baril na ginamit sa pagpatay kay Dudong Bukol. Malalaman yan kasi tukunin yung balinis, yung bala na pumatay kay Dudong Bukol, ikumpara mo sa bala na naiputok o maipuputok doon sa baril ni Cagas. Yan po ang kwento ng bayan ngayon. So, pasensya na kasi inalat na naman ako, na-hack na naman ako kanina, naputol ang live natin. Anyway, just bear with me. Pagpasensya na. At maraming salamat sa inyo. Paki-like na lang, paki-share. Kahit na madali, kahit gabi na, ay nandiyan pa rin kayo, marami pa rin nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat.